Ad hominem, attacking the person presenting the argument instead of argument itself. Mga halimbawa ng ad hominem. Dapat tayong magtanim ng maraming puno upang mabawasan ang epekto ng polusyon. Ad hominem, bakit ka nagsasabi niyan? Hindi ka nga nagtatapon ng basura sa tamang basurahan. Sa mga halimbawang ito, mapapansin na ang Kristinismo ay nakatuon sa tao at hindi sa issue ng argumento na dapat talakayin. If someone use this kind of argument in your discussion, just try to focus on the fact and don't get distracted by them. Appeal to force. An appeal to force is policy based on the threat of arm, which does not directly approve or disapprove the truth of a statement. Example, kinuha yung aking cellphone tapos ayaw ibigay. Then I will use the appeal to force. Sasabihin ko na ibibigay mo, sasaktan kita. Based on what I said, the appeal of force there was forcing him to give me back my phone. Fallacy. Appeal to emotion. Characteristic. Using emotion such as pity or sympathy. Example number 1. You should support this charity because it helped cute puppies. The argument appeals to viewers' emotion attached to puppies rather than providing logical reason to support the charity. Dapat mo daw suportahan ang kawang gawa dahil ito ay nakakatulong sa mga cute na tuta. Ang paliwanag ay nagsasabi ng argumento ay hindi gumagamit ng lohika o dahilan para hikayatin ang mga manonood kundi ang emosyon lamang ang pagmamahal sa mga tuta. Ito ay halimbawa ng appeal to emotion dahil ang panghikayat ay nakabatay sa damdamin hindi lang sa logical na argumento. Done. Fighting fallacies. Identify the emotional appeals. Kilalanin ang mga apela, emosyon, hanapin kung saan ginagamit ang emosyon para maimpluwensyahan ang isang argumento imbis na lohika at ebidensya. Appealing to popular opinion or belief as evidence for a claim, even if it's not logical or supported by evidence. Paggamit ng popular na opinion o paniniwala bilang patunay para sa isang pahayag kahit na hindi ito logical o suportado ng ebidensya. Example, everyone is buying this new smartphone, so it must be the best one. Ang pahayag ng lahat ng tao ay bumibili ng bagong smartphone na ito, kaya't ito na ang pinakamahusay ng isang halimbawa ng fallacy na appeal to popularity. Ang ganitong uri ng argument ay nag-aakalang ang kasikatan ng isang bagay ay sapat na patunay na kalidad o pagiging superior nito. The argument assumes that popularity is a reliable indicator of quality or truth. Ang appeal to popularity fallacy ay nangyayari kapag ang isang argumento ay nag-aakalang ang isang bagay ay totoo, mabuti o mataas ang kalidad dahil lamang maraming tao ang naniniwala rito o ginagawa ito. Ang ganitong uri ng pangangatuwiran ay nagpapakita na ang kasikatan o malawak na pagtanggap ay isang maasahang sukatan ng mahalaga o katumpakan. Fighting fallacies. Question the reason behind the popularity. Alamin kung bakit sikat ang isang bagay. Ito ba ay dahil sa marketing, uso, impluwensya ng mga kaibigan o sa tunay na halaga ng bagay o ideya, produkto o paniniwala? Consider the evidence supporting the claim, not just the number of people who believe it. Sa halip na umasa lamang sa katotohanan na maraming tao ang naniniwala na ang isang bagay ay totoo o mabuti, magtuon sa aktwal na ebidensya
ng mga totohanan at lohikal na pangangatwiran na sumusuporta sa pahayag. Ang bilang ng mga tao na naniniwala sa isang bagay ay hindi nangangulugang ito ay totoo o pinakamahusay na pagpipilian. Policy. Appeal to tradition. Characteristic. The idea acceptable because it has been true for a long time. Example. We should continue to teach cursive because it's tradition. The argument relies on the tradition of teaching cursive rather than considering its practical benefits in modern society. Dapat natin ipagpatuloy ang pagtuturo ng kursibong sulat dahil ito ay tradisyon. Ang argumento ay umasa sa tradisyon ng pagtuturo ng kursibong sulat sa halip na isaalang-alang ang mga practical na pakinabang nito sa modernong lipunan. Fighting policies. Evaluate the reason for the tradition and consider whether they are still relevant today. Suriin ang mga dahilan ng tradisyon at isaalang-alang kung ang mga ito ay may kaugnayan pa rin sa kasalukuyan.